Hello future engineers. So meron tayong problem dito about area bounded which is nasa ating integral calculus na subject. Okay? So it's a review para sa ating nabakasyon na isip. So basahin ko muna yung problem. So sabi dito, find the area bounded by y is equals to 11 minus x raised to 1 half. The 3x equals to 2 and x is equals to 10 and the x-axis. Okay? So first thing na gagawin natin kapag meron tayong mga ganitong topic about sa any subject naman natin sa math, para mas magets natin ay kailangan natin mag-drawing. Okay? And para mas maunawaan din natin kung ano yung ido-drawing natin, isipin natin maigi yung ating given na curve or di kaya yung ating given na line. Okay? Kasi nga po, ang pinaka-importante dito, alam natin yung nature ng equation natin or nung binigay sa atin na curve or yung line sa atin. Okay? So for example, itong ating unang given, y is equals to 11 minus x. Okay, so isulat ko muna. So y is equals to 11 minus x raised to 1 half. Okay? And then, since ito yung pinaka-importante siguro na curve doon sa ating area bounded, kasi nga, kailangan natin ma-identify kung anong klaseng curve ba to. Okay? Una, titingnan ko maigi yung problem natin or yung equation natin. Check ko maigi. 'Di ba yung raised to 1 half, pwede ko yan isulat as square root. Or kung gusto nating matanggal yung exponent na 1 half, so sa madaling salita, ang gagawin ko sa buong equation natin, i-raise ko sa 2. Okay? Para ang mangyayari, so that is y squared is equals to yung 1 half times 2 magka-cancel out. So ang maiiwan sa atin dito ay 11 minus x. Okay? And then, napapansin ko, isa na lang yung naka-squared. Okay? So kapag isa yung naka-squared, kagad papasok sa isip natin, this is an equation of a parabola. Okay? Pero para mas ma-identify pa natin kung saan nag-open yung ating parabola, kailangan kong ayusin yung kanyang right side. Okay po? So, why not ang gawin ko, i-factor out ko si negative dito sa ating right side. So, magiging negative, parenthesis. So, ito na ngayon magiging x minus 11. Okay? So, ito na ngayon yung standard equation ng isang parabola. Ano? Now, dito tayo. Identify naman natin ngayon kung ano yung vertex and saan nag-open yung parabola natin. Alam na natin na this is an equation of a parabola. Okay? Since sabi natin, yung y yung naka-squared, meaning to say, that is a parabola that opens right or to the left. Okay? So, dalawa yung basehan natin, right or left. Kapag si y yung naka-squared. Okay? Ano naman yung basehan natin kung right ba talaga siya or left? Okay? Yung sign ni ating latus rectum. Okay? 'Di ba ang original na equation ng ano natin ng parabola merong 4a sa tabi nung right side natin. Okay? So negative 'yan, meaning to say that is a parabola that opens to the left. Okay po. So that is a parabola that opens to the left. Okay, so alam ko na ngayon kung ano yung orientation niya. Ngayon, identify naman natin kung ano yung vertex nung parabola natin. Okay? So vertex of the parabola now, that is h, k. Yung h natin, yun yung katabi ni x, and then yung k natin, yun yung katabi ni y. Okay po?
So yung age natin dyan, so that is yung katabi ni X. So that is 11. So that is 11. Kapag positive yan, automatic magiging negative 11. Okay? Sino naman yung katabi ni Y? So walang katabi si Y, meaning to say that is 0. Okay? So ang vertex nung parabola pala natin is 11, 0. Okay? Next tayo. So binigyan ako ng this is a line 3x is equals to 2. Okay? 'Di ba usually kapag isa lang yung variable natin, that is a horizontal or that is a vertical line. Since x lang yung nakikita natin, meaning to say, ang equation or ang orientation ng line natin is a vertical line. Okay? So nakatayo siya na line. Okay? Pero ayusin ko pa siya. So magiging, so this is 3x equals to 2. Okay? Divide both sides by 3. So this is now x is equals to, so magka-cancel out yan, no? So that is 2/3. So para madaling i-plot, gawin ko lang siyang decimal, no? So that is 0.667. 0.667. Okay? And then lastly, meron tayong line na x is equals to 10. Okay? Next na tayo. So na-identify na natin yung mga curves and yung line natin. So next step na gagawin natin is to draw the figure. Okay? Pero para mas madalian tayo, gagamit ako ngayon ng graphing paper. Okay po. So syempre saan ba tayo nagdo-drawing? Syempre sa ating Cartesian plane. Okay, so gawin ko lang tong standard na ano natin. So let's say ang division ng Cartesian plane natin is by 2's, ano? So this is 2, 4, 6, 8. And then this is 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay? Then this is also 2, 4, 6, 8, 10. And this is also 2, 4, 6, and then this is 8. Okay? So labelan ko lang para medyo ano tayo. So this is 2, this is 4, this is 6, this is 8, this is 10, this is 12, and then this is negative 2, negative 4, negative 6, and then this is 2, and then this is 4, this is 6, and then this is 8, and then this is also negative 2, negative 4, negative 6. Okay? So i-plot natin ngayon yung ating curve or yung ating parabola. So ang vertex niya 11, 0. So ang x-axis ay 11. So by ano muna tayo? Gawin ko na lang tong black pala lahat. Okay? So 11, so nasaan yung 11? Nasa pagitan ni 10 tsaka ni 12. Okay? 11, 0, so wala siyang y-axis. So nandito yung vertex ni ating parabola. Okay? Saan naman natin makikita si x is equals to 0.667. Okay? So kalahati siya ng ano natin, kalahati siya ni almost kalahati na ng 1. So meaning to say kung ito yung 1 natin, so kung ito yung 1, so we can assume now na nandito si ating, so assuming lang ano, so assuming lang ito si ating x is equals to 0.667. So labelan ko na lang din para hindi tayo mawala. X is equals to 0.667. Okay? Saan naman si x is equals to 10? Okay, so x is equals to 10.
ito naman siya. So sabi natin kapag x, that is a vertical line. Okay? So ito naman si x is equals to 10. So pasensya na pag pipiyok ako, no? So x is equals to 10. Okay? Sir, sabi mo may parabola tayo. Okay, saglit lang, ano? I-drawing na natin si parabola. So assuming lang din, hindi to perfect, ano? So assuming lang natin, ito yung ating parabola. Kasi hindi naman tayo, ang tawag na dito, hindi naman gre-gradean sa mismong board exam yung mga drawing natin. Ang importante lang ay makita lang natin yung ating figure. Okay? So let's say ito yung ating parabola. Opens to the left. Okay? Yun yung sabi natin kanina, ano? Opens to the left. Okay? So tama. Now, nasaan na ngayon yung sinasabi natin na area bounded? Okay? So pag sinabi nating area bounded, ito yung area kung saan meron pa pala. And the x-axis. Okay? So kulayan ko yung x-axis natin, 'di ba? Ito si x-axis natin. So denote ko 'yan ang orange, sabihin na lang natin. Okay? So always take note yung mga given, no? Para alam natin or tama yung makuha natin sa problem. Okay? So pag sinabi nating area bounded kasi, ito yung area kung saan um, may boundary yung ating mga given na curve or yung line. Okay? Saan ba yung binabound niya na area? Okay? 'Di ba ito 'yon? So shadean lang natin siguro, ano kaya magandang kulay? Ito na lang or ito. So shadean ko lang siguro. X-axis, ano? So meaning to say, ito yung ating area bounded. Okay, so nasa first quadrant lang siya. Ano? So anong next na gagawin natin kung na-identify na natin yung ating area bounded? Okay po. So next na gagawin natin sa pagsosolve ng area bounded is i-identify natin kung ano yung strip na gagamitin natin. Okay po? Okay, so meron kasi tayong dalawang strip. That is the horizontal and the vertical strip. Okay? So, try ko muna gamitin si horizontal strip. Okay? So, ayan. Ganyan yung itsura ng ating horizontal strip. Okay po? So, meaning to say, yung horizontal strip kasi natin or sa pagpili ng strip natin, kailangan meron tayong i-consider. Okay? So, pinili ko ngayon si horizontal strip. Eh, di ba dito, pwede ko rin naman sabihin na ito yung horizontal strip ko. Ayan. Dito, pwede ko rin sabihin na ito yung horizontal strip ko. And then, ito rin, pwede ko rin sabihin na yan yung horizontal strip na gagamitin ko. Okay? So, yun kasi yung paggamit natin para mas makuha natin yung pinaka-accurate na area. Okay? Pero mayroon ba tayong napapansin? Yes. Pansinin natin yung tuktok na strip. Okay? Tinatouch niya si kulay blue tapos si parabola. Okay? Yung line tapos parabola. Okay? Goods pa yon, ano? Pero dito, pagdating kay second na strip, tinatouch niya pa rin naman si kulay blue and tinatouch niya naman si kulay green. So, acceptable pa rin siya. Ano? Pero, pagdating na dito kay third na strip, ayan, pansinin mo, tinouch niya na si kulay blue at tinouch niya na si kulay red. Okay? So, nagbago na yung um, tinatouch nung both ends nung ating strip. Okay po? So, meaning to say, nilabag niya na yung paggamit natin or kung ano dapat yung gagamitin nating strip pagdating sa ating area bounded. So, yun yung pinaka-rule sa paggamit ng strip natin kasi nga series of strip yan. Ano?
na isinosolve natin using integral calculus. Okay? So yun yung pinakabawal na rule sa pagpili ng strip. Dapat kapag naglagay tayo ng series of strip sa ating area bounded, dapat hindi nagbabago yung tinatouch niya na line or curve. Okay? So parang dito rin sa first strip natin, goods yan ano? Pero nung nilagay ko dito yung strip, nagbago. Blue tapos si red naman na yung tinatamaan niya. Okay? So mali na yung ganun. So dapat um, magkaisang pares lang. Blue tsaka green, dapat all the way, dapat hanggang dito. Okay? So nilabag niya na yung rule sa pagpili natin ng strip. So meaning to say, bawal na si ating horizontal strip. Okay? So ano pa yung isang strip natin? Si vertical. Okay? So why not gawan ko siya ng mga series of vertical strip. So let's say ayan, 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 ayan. Okay? May nagbago ba? So from first strip hanggang sa last strip na ginawa natin, may nagbago ba? Wala. Ano? Kasi nga, tinatouch niya na si x-axis and then tinatouch niya lang si ating parabola. Okay? So, ang pinaka-acceptable na gagamitin pala natin na strip dito sa problem ay si vertical strip. Okay? So, palitan ko na to. Balik na tayo sa dati. So, pag vertical strip yung ating ginamit, so meron siyang, meron tayong tinatawag na formula. Okay, so meron na siyang formula which is simply area is equals to the integral of y upper minus y lower dx. Okay? And that is from x1 to x2. Okay? Ano yung y upper, ano yung y lower? Yun po yung equation ng curve or line na tinatouch nung upper and lower end nung ating strip. Okay? Pansinin natin maigi. Yung tinatouch ng ating upper end ay yung kulay green, which is the parabola. Okay? Ano ba yung equation ni parabola kanina in terms of y? Balikan natin. 'Di ba that is y is equals to 11 minus x raised to 1 half. So meaning to say, ang y upper natin ay 11 minus x raised to 1 half. Okay? Ano naman yung y lower natin? Pansinin ulit natin, ano ba yung tinatouch nung lower end nung strip natin? 'Di ba that is the x-axis. Ano ang y ng x-axis? That is 0. Okay? Now, so alam ko na ngayon yung y upper and then yung y lower natin. Okay? So ano na lang yung kailangan kong i-consider na next natin na gagawin. Okay? Kailangan na natin malaman kung ano nga ba yung gagamitin nating limit. That is the x1 to x2. Okay? Pero napapansin natin sa formula natin, that is change of x. Okay? Bakit nga ba nangyari na ganun? Kasi nga, yung strip natin na vertical strip, ang change niyan kasi within the x-axis. Okay? So, ang area kasi niyan ay simply length times width. Okay? So, ito yung length niya, ito yung kanyang width. Okay? So, nagbabago siya in terms of x. Okay? So, nagche-change siya in terms of x. So, meaning to say, anong napapansin natin? Saan ba nagmo-move si ating vertical strip? 'Di ba ito na 'yon? From 0.667 to 10. Okay? So, kitang-kita na kaagad doon sa ating graph yung gagamitin natin na limit. So, meaning to say, ang pinaka-final na natin, formula or final na equation natin, that is the integral of, so bracket na lang natin to, 11 minus x raised to 1 half, and then
minus y lower. So that is 0. So dx, that is from 0.667 to 10. Okay, so sa madaling salita, kayang-kaya na ni calculator yan. Ano? So, i-open lang natin yung calculator natin. So, that is the integral. So, parenthesis tayo and then minus and then parenthesis. So, this is 11 minus x and then this is raised to 1/2 and then this is 0. So, this is from 0.667 to 10. So, press ko lang yung equals. Ito na ngayon yung ating final na answer. So, that is 21.4769 square units. So, that is 21.4769 square units. So, this is now our final answer. So, i-box ko na lang siya. So, ayan. So, sana meron po tayong natutunan or na-refresh yung ating sarili pagdating sa ating area bounded. Okay? So, God bless po, future engineers. Malapit na kayong maging engineer this year. Okay? So, kita-kits po tayo ulit sa next na tutorials natin. So, ang final answer natin ngayon dito is, so ano yung tamang sagot natin? 21.4769. So, that is approximately letter D. Okay? So, that's it. So, sana meron po tayong natutunan. Okay? So, kita-kits po tayo sa mga next na tutorials natin. Okay po. Salamat po sa pakikinig.